Okay. So, it has been it has been a uh, our stand kasi this topic hindi naman na to bago sa atin. Mm. Paulit-ulit na nating binibigyang paalala yung ating mga kabataan and at the same time yung ating mga estudyante and even their parents that when you talk about physical abuse, although in the past we used to teach children na meron silang protection under our child protection law, and of course meron tayong anti-violence against women and the children's act. So, and of course meron din tayong anti-bullying. So ito yung mga batas na nagpoprotekta sa mga karapatan sa mga bata, okay, tungkol sa kanilang mga karapatan. But then again, we always keep on reminding that despite the fact, ikaw ay proprotektahan lang ng batas kung ikaw ay inabuso ng kapwa mo bata or yung mga matatanda. So kung meron silang ginawang pang-aabuso sa'yo, could that be sexual, physical, or mental abuse, okay, or whatever form of abuse, that would constitute a violation of your rights under our anti-VAUSI, yung ating child protection law. But then again, in this case, yung dito na papasok kasi akala ng mga kabataan, Mhm. because of these rights, meron na rin silang karapatan na manakit sa kanilang kapwa-bata. So, we have to make it clear na etong sinasabi sa batas na protection, it is only for those who are victims. Okay? Biktima lang yung pinoprotektahan ng batas ng mga kabataan. And of course, kung ikaw ay kabataan na nanakit sa kapwa mo, meron kang pananagutan sa ating batas. Mhm. So you are uh, totally not liable of any form of liability under our laws. Kasi kung sinabi natin na if you are 15 to 18 years old, diba? 15 to 18 years old, and of course, you acted with discernment. So, nasa tamang, kasi yung discernment kasi sir, that is your ability to determine what is right or wrong. Mhm. So sa kaso na yan, hindi rin natin alam kung what is the surrounding circumstances of that particular incident. But definitely, yung bata na gumawa ng pananakit sa kanyang kapwa-bata, Mhm. kikita natin, you can glimpse from the video, na meron siya talagang what we call uh, discernment. So kung tama yung sa edad na nabanggit niyo sir na that child is more than 15 years old, below 18. So meron pa rin siyang tinatawag na criminal liability. Okay. So but then again, of course, sabihin natin kasi the child is criminally liable at that age. He is criminally liable. Kaya lang kasi yung kanyang parusa, he might not be undergoing prison but he will be undergoing rehabilitation sa mga youth facilities or he will undergo what we call diversion program. So ngayon, when you talk about diversion program, hindi ibig sabihin na malaya ka sa iyong sarili. Okay, bilang isang bata. So, pangalawa is that, siyempre, meron ka ng criminal record. So, kung meron kang criminal record, so, ibig sabihin na, maganda bang, ano yan? Maganda bang sa mga kabataan? So, it will also affect your future. Kasi kung may mga ganitong kang kaso, so, employers might not be, okay, wala silang, ako, kung employer ako, I will not hire you. Why should I? Isa kang kriminal, di ba? So, hindi nila kasi, I really do not know if they are not aware or they are just, kasi meron ng social media.
So nagagamit na, meron na yung ganitong platform ninyo, sir, na for them to know yung kanilang mga responsibility aside from the rights. Kasi ang laging iniisip kasi ng bata, before we used to teach them their rights para maprotektahan sila sa anumang pang-abuso ng ibang tao sa kanila. Pero ngayon, ang pang-aabuso ay nanggagaling na mismo sa mga kabataan. So it really saddens me to hear these things, di ba? So, alam nyo, dito kung mapatunayan kayo na you are criminally liable, initially you will be undergoing diversion or rehabilitation, but upon reaching the age of maturity, so 18 and above ka na, you will have full criminal liability, kukulong ka pa rin. So, kayong mga kabataan, yun nga, laging pinapaalala, paulit-ulit, na do not sana naman at this point dito magiging may pangil ang batas para ipakita, magbigay sana ng tawag nito ng progress or development with this incident, na it will not end up only from simple tawag dito yung settlement, pinag-usapan dahil bata and so on. Kasi nakikita mo naman, you can glimpse from the incident that there is actually what we call intent, di ba, to harm that other child. So hopefully it will teach a lesson kung merong ipapakita na gagawin doon sa ginawa ng bata. And of course, sa ating mga magulang, so we always remind our children na, di ba, yung meron kayong pananagutan sa ilalim ng batas. So if your child, for example, is not kasi dito kasi sa Pilipinas, sir, emotional tayo eh. Pagdating sa mga kabataan, lalo na sa mga bata, I mean, we tend to be emotional, na pinapairal natin ang ating emosyon. So, parte lang ng kanilang pagiging bata, yung ganyang mga asal. So, at this point, patatawarin natin. But then again, at the part of the parents, parang after that incident na meron ng pagpapatawad, inuulit lang. So, parang kung kasi tayo mahilig tayo na kakasira kasi ng kakasira ng bata na yan kung gagawan pa natin ng record. Paano kung in the future, makahanap siya hindi na siya makakahanap ng trabaho. Or kung i-expel natin from the school, so, masisirang kanyang future. While it is true na ganun yung consequence, but then we are not learning. Kaya nauulit yan kasi nga nakikita nila na wala namang nagiging masamang resulta sa tawag nito, cause ng harm, particularly physical harm with other child or children, di ba? So dapat sa punto na to, gaya ng it might be hurtful for us to see that child to take the liability, but then gaya nga ng sabi natin, the law is harsh but that is the law. So basically, bata pa lang natuturuan naman sila na to cause harm or physical harm with others, meron talagang kaikibat na consequence. So sa bahay pa lang, di ba, kung meron na nga siyang ginawang hindi tama, like sinaktan ka, anong gagawin mo? Tatawa ka lang or siyempre papatawarin mo, but definitely there is something that you're going to do. So pagdating naman sa school, lalong meron kang responsibility. Yung bata may dapat ramdam niya yung kanyang responsibilidad to respect other children's rights. Kasi yung pinag-uusapan dyan, yung mga kasama niya doon ay complete strangers to him or her, di ba? So, although yun nga yung sabi ko, nasanay kasi sa Pilipinas na pag merong mga ganitong kaso ng pang-abuso, we always settle it in a way na as if there is no
incident that happened. Kasi doon pa lang sa school, wag na nating palakihin. Di ba? Hindi pwedeng ganun. Wag na nating palakihin ang issue na to. Dapat we settle it among us kasi masisira yung paaralan, masisira yung ano. So, hindi naman sana ganun yung the way we tackle this issue kasi nagiging repetitive siya. Paulit-ulit lang. So, yun lang naman yung gusto nating iparating ngayon na una, yung mga kabataan, lalo na pag 15 to 18 years old, you can be made criminally liable. Initially, mag-undergo ka ng diversion or rehabilitation, but upon reaching the age of maturity, you will still suffer the consequence of imprisonment for the crime that you have committed. Ngayon, yung mga 15 years old below, you are not criminally liable kasi because of age. Diba? Yung ating exemption, okay, from criminal liability. Kasi, but then again, you have to remember that every person criminally liable is civilly liable. So, gaya ng nangyari sa may part ng Banggi or Burgos, if I remember it right, na yung mga kabataan na 15 years old below, nanira ng mga gamit ng munisipyo. So, pag mga ganyang mga bagay na naninira, di ba? So, meron kang civil liability. So, when you talk about civil liability, meron kung yan, ikaw ay nanira na bata, so babayaran yan. Babayaran mo yan. Pero syempre, of course, dahil nga bata ka, so ang mananagot dyan would be your parents. Kasi pursuant yan sa ating Article 2180 of the Civil Code na sinasabi dyan na parents are liable for the damages caused by their minor children. Okay, who live with them. So, because you are expected as parents to act with diligence of a good parent to prevent the damage. So, imagine mo kasi, lagi kasi I know very active tayo to disseminate yung rights of children. Sabi ko parang we na-mislook natin yung kailangan din pala nating ituro sa kanila na if you are a child, it does not automatically translate that na dapat ang nasa sayo lang ay puro mga karapatan. Hindi natin kasi hina-highlight dyan yung kanila ding responsibilidad, particularly with other children. Kasi could you imagine na may mga bata na ngayon na sumasagot sa in times of these kinds of incidents, sumasagot yan pag pinagsasabihan mo yan, sumasagot na wala kang karapatang saktan ako. Pwede kitang kasuhan dahil ako ay minor. Okay. So sabi ko, okay. So siguro sa ating mga pag-conduct ng mga tawag dito, yung mga outreach programs or yung mga information dissemination sa ating mga PNP, particularly sa mga law enforcers, diba, nag-disseminate sila ng mga karapatan ng mga kabataan. Pwede siguro, sabi ko, when I was invited once, dito sa part ng Solsona, to discuss about children's rights, talagang in-highlight ko rin ito, na it follows with it, na hindi lang ang pinag-uusapan natin, it's not only about your rights. You have to be reminded as well that you have also responsibilities under our laws. So, kung kayo ay gumawa ng krimen, so parang nabigla yung mga kabataan kasi ang ina-expect nila coming from me is to give them, to highlight, of course, I will give them lecture on their rights, but then again, I have to highlight because of my past observations, in my past interviews with you, sir, and other mga natin, sa mga other radio programs. So pag in-interview tayo, napapansin ko na yun nga yung, and even sa actual experience, napapansin mo talaga na yung mga kabataan talagang laging nasa isip nila, it's more of their rights. So, sabi ko, hindi naman siguro parang sa incidents na maraming nangyayaring ganito na kapwa bata na ang kanilang sinasaktan. Okay, we have to remind them as well
that they have this obligation under, or they have also a responsibility, okay, under our laws, na hindi naman lang puro karapatan lang nila yung kailangan nating i-observe. Pati rin sila ay kailangang matuto na mag-observe ng karapatan ng iba, lalo na sa kanilang mga kapwa-bata. Kaya yan tumitigas ang kanilang ulo dahil nga hindi nila, I really do not know if they really do not know the law, or they are just deaf, or yung parang bingi lang sila na nagbibingihan na hindi nila alam yung batas, or talagang kulang talaga sa education, sa dissemination, information dissemination, that they are not liable under our laws. And looking back, kasi I myself, yung aking pamangkin din, na-experience niya rin ito na he was bullied in school. Ako talaga, I really acted and I really prepared a letter to that school para, di ba, yan nga, yun pinag-usapan. And good thing the school also acted with the talagang immediately. So, gumawa siya ng action. So, hopefully, lalo na sa natin, lalo na sa ating mga implementing agencies like SWD, nandyan yung ating PNP, and also with DepEd, dapat you have to implement the law. Hindi yung lagi nating iniisip na, magkaka-record yung eskwelahan. Yan yung mga kinakatakot kasi it will affect our promotion. Hindi sana dapat ganon. And of course, hindi naman sanang gawin din, hindi dapat gawin din na parang bawas sa ating performance, yung ating pag-comply sa ating mga batas. It's not because that you have reported a lot of incidents of violence in the school, bawas na sa performance. Kaya siguro yung iba, they'd rather end up settling the issue na hindi na napaparating sa mga kinauukulan. So, yun ang nakakalungkot dyan. And of course, meron ding procedure din kasi dyan na when it comes to handling children at risk and in conflict with law, nasa PNP manual din nila na kailangan talaga ng supervision with the child. Kasi ang minsan kasi dyan, sir, yung incident nangyari na ngayon, bukas pag-uusapan, and they'll just settle and nothing, as if there's nothing happened. Wala nang follow-up doon sa bata. Kung baka naman tinuloy-tuloy niya kasi nga mukhang wala namang mabigat na consequence. Lalo na kung sasabihin pa na wag niyo sabihin ng bata sa iyo na wag niyo pong sabihin sa mga magulang ko kasi bubugbugin ako. So you listen to that child na wag mo na ring ituloy kasi baka nga talagang bubugbugin ng magulang. So, dapat may papaalam pa rin kasi he should face the consequence of his actions. Hindi yung pati rin tayo, napapadala tayo doon sa nire-request ng bata na baka papatayin ako ng magulang. So hindi naman siguro dadating sa punto na yon na papatayin ng mga magulang ang kanilang anak sa kanyang pagkakamali. So hindi ko naman nakikita yon. But then again, we have to be strict in our implementation para yung mga kabataan natin needs matuto silang maging abiding citizen pagdating sa ating mga batas. Okay. So kaya nasa in short, attorney, deti pag ang panagawat ko, deti nagbaling nga rakurak mo. Kumbaga, deti lintag nga panang disiplina dito bing, especially ti pagadalan, arig na mabaybayan dito yung kapotete ko namon nga agka-record tobing, isuntuman nga probleman, ngumato dito mapan-division office, baka ma-spell dito, ma-kick out, iti pagadalan, dito ubing, nuwans nga ag-complain kayo. Then natunungan, ma-settle manan. At kasi han nga linga dito talaga nga mapaspasamak dito duty probinsya ta Ilocos Norte. Mapaspasamak di kasta nga agbaling advice. Pero de los Beos kadigitay manging sursuro nga dati kasto nga insidente attorney. So para pas may getang may patungpal matusto no na digiti paalagaden tapno ti kasta get na may kantilason ken pagadalan iti do mga estudyante kastameten tiya
naganak. Ngamti ko nadano ko attorney kat no ana ti behavior ti sa estudyante kasla arig na kasla behavior ti pagtenghan. Attorney, mamati kay attorney. Yes, we really agree with that, sir. Kaya lang, malaki rin ang role ng school, lalo na sa mga usapin ng batas. Mhm. Kasi nga, we are there to educate. And, of course, yan ang na-miss out natin. Pagdating sa bullying, ano yan eh, responsibilidad din ng paaralan yan na to come up with the anti-bullying policy na part dapat yan ng kanilang school manual. So, eto observation ko lang, personal na observation ko. Sa eskwelahan, nagagawa natin ng napakagandang programa. Yung mga pag-award-award ng kung sino-sinong na-promote, kung sinong may birthday, we give time, okay, for these occasions. But to conduct, okay, yung ating tinatawag na, di ba, meron tayong orientation program, the beginning of the school, dapat may orientation program. We have to walk through with our students and even parents and teachers as well na kung ano yung school manual, ano ba dapat yung mga policies of the school that these children should strictly observe. And that manual should also include anti-bullying policy. Mhm. So ang nangyayari kasi, yan, ang tanong ko, di ba compliance natin yan sa batas? So nagagawa natin mag-TikTok yung mga teachers, sayaw ng sayaw. So hindi naman tayo galit doon if we do it outside of our work. Pero yun nga, na-share natin yung mga gawain na hindi naman related to schools, na-share natin sa Facebook, but then we cannot even share. Di ba? Sabi ko nga, I even advise na kung pwede nga lang yung ating school manual, baka pwede ninyong i-publish din sa school Facebook, official Facebook page. Pwede kasi nga obligation natin na magkaroon ng anti-bullying policy na nakapaloob sa ating school manual. And that should be disseminated by the school upon entry of these children to school. Di ba, mag-orientation yan. So, you have to give time to also discuss. Kung siguro alam nila yung policy na yan na you can be expelled from the school, you can be criminally liable, even lalo na kung yung age mo, 15 to 18, criminally liable ka dyan. And even if you are 15 years old below, you can be civilly liable. Kung alam ng mga kabataan yan, maybe they might be okay, hindi naman yung matatakot, pero they might as well think na it is their obligation as well, even they are children, na kailangan nilang obserbahan din yung karapatan ng kapwa nila bata. Kasi nga hindi yan na-discuss sa kanilang school manual, wala sila sa handbook, diba? Na dapat merong kopya yung mga bata and at the same time yung mga magulang. Okay, kaya wala namang dinidiscuss na ng magulang sa bata, basta pinapasok na lang sa eskwelahan dahil nga wala namang kasing parang walang effort just to inform the students of the school policies, including anti-bullying policy, na sana nakapaloob sa student or employee handbook na dapat lahat ng mga stakeholders ng eskwelahan ay merong kopya. Okay, so yun naman obligasyon yan, nandyan yan sa Anti-Bullying Act na obligasyon nila yon. So anyway, imagine mo yung nakita ko, binidyohan pa ng mga kabataan yung ginawa nilang pang-abuso sa kapwa nila bata. Okay, provided. Kasi may nakita ako na nag-comment na kasalanan din ng bata na yan. Siguro do not presume. Do not presume na gano'n na. Wala talaga, kahit na sabihin natin na may ginawang hindi tama yan, meron namang procedure on how to report it. Okay, meron tayong report. There will be a investigation that will be done and the school will take action. So yun yung steps dyan on how to address yung ginawang hindi tama ng kapwa-bata. Hindi yung ikaw din ay gagawa na ng automatic na action kung taramot din, padam nga ubingan taday naramid na, or
siguro accidentally nasaktan ka niya, pero yun nga kung 'di ba, kung accidentally na nasaktan ka niya, ganun ba yung procedure kung tarang mo niya bang tiyanan dahil si video yo pa. Okay, so hindi naman tama yun. And of course, we cannot blame these children na nagagawa nila yan kasi nga yun nga, wala naman kasi silang orientation. Karante baga, okay, you always tell na it is the fault of that parents. Kasi obligasyon yan, nag-start from home. Yes, that is true. But then again, our school is their second home. And they spend most of their time in the school rather than at home. So dapat very basic naman na you have to conduct what we call orientation program at the start of the school, and every parents or every stakeholder of the school should receive a student handbook or school manual na included doon ang anti-bullying policy. So yun siguro ang nakaligtan dyan. So hindi sila oriented, di nila alam, kaya ginagawa yan paulit-ulit. And even the school do not even know how to address these incidents kasi nga pati rin siguro sila hindi rin nila binabasa at some point. So this create awareness. Hindi ko sinasabi, hindi ko naman gine-generalize. Kaya lang kasi nakakalungkot isipin na nagiging nagiging common na lang na nangyayari, and walang nakikita kasi na action that is being done, wala namang napaparusahan kaya nauulit siya. And hindi ito maganda kasi we are raising children na hindi law-abiding citizens. So, ito na yung makikita natin na future ng mga kabataan na pag that is being tolerated, they might as well grow as diba, yung mga pasaway na mga citizens in the future. Okay, attorney, but some teachers kay kunada nga kasanuming disiplina ni gito bingket once lang lapigosom lang kuno anyaman lang ket ireklamo da kami wat nga teachersan. Titi child protection policy. Attorney, so anat makuna yung kadagito nga ba kasi anang amin tirbay nga dapat nga ramidan ni teachers stop na di kasayat madisiplinahan. Although, aware na kaditi ko naman attorney nga arig na saan nga kurang ti pa naka-disseminate iti bullying policy. Kadagiti pagadalan, kadwan naman nga teachers nga minyan attorney, pero dalos menos ket at sumrek na belat bigbigat ket TikToken, makita tayo kadagiti post ti social media, then ti estudyante, motebat ti estudyante, halos ti estudyante, da cellphone dami na attorney. So, diti may sa kaditata, diti child protection policy, anang amin dapat nga rubeng amin. Kasi mabuteng sa magmano nga teachers, mabuteng dan. Gapot may reklamo da. Attorney. Ako naman, I am also a teacher. So, I used to be a teacher. So, full-time teacher. So, I know, while it is true, tama naman na mahirap talagang disiplinahin yung mga kabataan. But then, kasi nga, di ba, hindi na rin nila pwedeng gawin yung mga capital punishment. But then, since time immemorial, hindi naman talaga tanggap yung mga tinatawag nating capital punishment. Gaya ng nabanggit mo, sir, na, di ba, te bawutom te ubing, kunadakat, ay tatangaminan karamo mo mabaot yung ubingan. Kasi nagadoonay tilintag nga mangipawil. That is not actually new. Even before, meron na yan. Kaya lang kasi, syempre, before, hindi pa ganito ka transparent din. Okay, yung ating gobyerno pagdating sa mga ganitong klaseng pang-abuso. So ngayon kasi naging aware yung mga tao about their rights. So nalaman na yung kanilang mga karapatan. So they learn it later on na hindi pala po pwede na paluin ka. Hindi ka pwedeng saktan. But then again, I still believe in what we call positive reinforcement. So, hindi naman po pwede na, okay, meron na tayong batas na, and the people already know about the, di ba, alam na nila yung kanilang karapatan kasi nagkaroon ng social media. So, although these laws have been present even before, na nagkaroon ng ganitong ginagawa sa eskwelahan. But then,
kayong nagka-aware sila, so syempre nire-report ka na. So ikaw naman, you will also adjust to the present times. You also have to adjust. Hindi dahil, 'di ba? Yun nga yung sinasabi ko, you have to adjust kung if that child deserves to be expelled from the school. Kasi nga hindi tama yung kanyang ginagawa. And if you made that right report, okay, to that particular child, and he will be expelled from the school because of his actions. Dapat 'yun ang gagawin, hindi yung hindi mo naantayin na tawag nito yung hindi mo naman saktan 'yan, basta i-expel mo na lang kung 'yun talaga yung corresponding punishment for his actions, gawin mo 'yan. Ang kasi problema sa Pilipinas, 'yun nga yung sinasabi ko sir na parang sige bata lang 'yan, at 'yan kasi yung mga ano natin 'yan eh. Bata lang 'yan, so you not forgive it. Okay? Siguro once pwede pa, pero kung yan ay paulit-ulit, hindi naman na tama yun. So if that child deserves to be expelled, so dapat tanggalin sa eskwelahan. Ilipat sa iba, di ba? Kasi dito kasi, kakaasi lang raw doon, pa nagbiag na. So parang may adjustment pa. So hindi naman tama kasi what if that child will cause further injury to other children, or tingnan naman, aralin din yung bata na yan, what's really behind, bakit ganyan ang kanyang behavior. So instead of focusing on these things, parang ang blame lagi natin is yung ating batas na sinasabi natin, yan kasi pinagbabawal yung pananakit sa hindi na kasi natin pwede silang paluin sa eskwelahan. So hindi naman lang yon yung way to discipline the children, di ba? Pwede namang i-expel mo yung bata na yan or hindi papasukin for several days, or meron namang instruction dyan sa ating, kaya nga meron tayong anti-bullying policy, merong guide yan on how to address these kinds of incidents na nangyayari, yung may pananakit. Okay, na hindi naman, yun nga, hindi lang yung solusyon natin ay saktan din yung bata dahil sa kanyang ginawa. Kasi alam nyo sir, I myself, ako kasi naniniwala po na hindi rin talaga maganda na yun nga, the way you discipline a child is by means of physical force. Kasi when I was a child, minsan yung teacher, eto by experience din, pag kaming mahihirap, sobrang galit, pinapalo ka niya. Pero pagdating sa anak ng mayaman, hindi na niya pinapalo, anak yan ni Mayor. Wag nating ano yan, anak ni ano yan, attorney yan. So, wag nating paluin kasi baka kakaso. Bakit sa mga may kaya di ba? Merong ano yan merong ano to, favoritism ba? Or discrimination, kasi kung mahirap ka, okay, papaluin ka, pero kung yung anak ng kung sino diyan hindi pwedeng paluin kasi baka they will file a complaint against you. So, but then again, dapat patas ka rin lang din sa pagdidisiplina, di ba? Kung hindi mo, yung hindi mo pinapalo yung iba, yung mga may posisyon ang kanilang mga magulang, same is true with yung mga mahirap na bata. So, ganun din. Kung dapat huwag paluin, lahat hindi paluin kasi wala naman kasi talagang nakalagay sa batas na yung physical harm is an acceptable form of discipline.